Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Julian. Kaninang alas 2 ng madaling araw, si Bagyong Julian ay bahagyang humina at downgraded na into a typhoon category at nananatili pa rin pong mabagal yung pagkilos nito dito sa karagatan southwest ng Taiwan. At huli nga po itong namataan sa laing 280 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran ng mabagal at sa kasalukuyan po ay hagip pa rin ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan ang area ng extreme northern Luzon. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan at makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU at local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ay nagkaroon po ng significant change dito sa track forecast ni Bagyong Julian kung saan nakikita pa rin naman po natin na magre-recurve ito at kikilos pa northeastward or hilagang silangan kung saan nakikita nga po natin na papasok po muli ito ng ating area of responsibility at magla-landfall dito sa may southwestern coast ng Taiwan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At after landfall nga po nito ni Bagyong Julian, ay nakikita po natin na magiging pabago-bago yung pagkilos nito kapag nga po tinahak na nito yung landmass at coastal waters ng Taiwan bago po ito tuluyang kumilos pa southwestward patungo dito sa Taiwan Strait at dito sa karagatan timog ng mainland China. At nakikita po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Friday evening or Saturday morning. At dahil nga po sa kasalukuyan ay wala po tayong dominant weather system na nakakaapekto or nag-i-influence dito sa general motion or pagkilos ni Bagyong Julian, ay hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod po na ipapalabas natin na bulletin ay magkakaroon po ulit ng shift or pagbabago sa track forecast ni Bagyong Julian. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And also, nakita din po natin ngayon maging sa mga susunod na araw is patuloy na po yung paghina ni Bagyong Julian dahil po yan sa nakikita natin na papalapit or yung incoming natin na northeasterly wind flow or yung malamig po na hangin dito sa may East China Sea maging sa area din po ng Taiwan Strait. And also dahil nga po naging matagal na yung paglagi ni Bagyong Julian dito sa karagatan, sa southwest ng Taiwan or naging mabagal na po yung pagkilos nito dito po sa karagatan na ito, ay nakikita po natin na nagkakaroon na po tayo ng upwelling or yung hangin po is naitutulak na palayo yung surface water natin na mainit at napapalitan na po ito ng cooler water from beneath the surface ocean. So dahil po dito ay hindi na po nagiging ganun ka-favorable yung condition para kay Bagyong Julian na mag-intensify pa. And also, nakita din po natin kapag nga itong si Bagyong Julian ay tinahak na itong landmass ng Taiwan ay magkakaroon din po tayo ng frictional effects kung saan hindi rin po natin inaalis or niro-rule out yung possibility na bago pa man po lumabas ng par itong si Bagyong Julian ay maging isang low pressure area na lamang po ito. So muli po, continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, may kita pa rin po natin na dito sa yellow circle ay hagip pa rin po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Julian, itong area ng extreme northern Luzon kung saan sa kasalukuyan ay meron pa rin po tayong nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, sa northern at western portions ng Ilocos Norte, maging dito rin sa northwestern portion ng mainland Cagayan kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan ay makakaranas pa rin po sila ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Julian at posible pa rin po itong magdulot ng mga damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan.
Samantala ngayong araw naman po para sa mga malalakas na pag-ulan is medyo nabawasan na po yung mga areas na makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan. But meron pa rin po tayong mga moderate to heavy rains dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands at makakaranas pa rin po ng mga light to moderate to at times heavy rains naman yung nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. So muli po pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, maging sa northern coast ng Ilocos Norte kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagongpagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.